Magandang umaga. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Mga kaibigan, sa parteng ito ng ating programa, ating makasama si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura upang sagutin ang ilang katanungan. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Earl, at magandang umaga rin sa inyong mga viewers. Unahin na po natin sa ating panayam, Ginoong Pura, ang update tungkol dito sa low pressure area na ngayon nga ay nandito na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano na po ba ang lokasyon at ang paggalaw nitong weather disturbance na ito? Yes, Earl, kanina ng alas 2 ng madaling araw, yung ating low pressure area ay pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay tinatayang nasa layong 970 kilometers, silangang bahagi po yan ng Kasiguran Aurora. Sa ngayon, hindi pa naman natin nakikita maging isang ganap na bagyo yung ating binabantayang low pressure area sa loob ng 24 oras. Mga kaibigan, yan nga no, napakaliw na naman itong low pressure area natin ngayon ay nandito na sa loob ng bansa sa may gawing silangan at hindi pa naman inaasahan na magiging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. Bibigyan namin kayo ng update tungkol dyan sa low pressure area na yan kapag mayroon ng inilabas na recent report ang Pag-asa sa mga susunod na oras. Ginoong Pura, i-shift naman po natin ang ating attention dito sa high pressure area na naranasan natin dito sa loob ng bansa noong mga nakarang araw. Asa na po ba itong weather system na ito at ano na po ba ang binibigay nitong panahon dito sa mga umiiral na lugar na ito? Well, yung ating high pressure area nakaka-apekto ngayon yan dito sa area ng Luzon, pero yan po ay nandito na sa West Philippine Sea at inaasahan natin na magre-recede pa yan or atras pa yan towards the weekend. At ito naman ating low pressure area, nandyan nga sa east ng Kasiguran Aurora or nasa dagat pa naman yan at inaasahan naman natin yan ay lalapit sa ating kalupaan kung hindi po yan malulusaw within the next 2 to 3 days at yan po ay posibleng dumikit sa ating landmass or kalupaan pag hindi po yan nalusaw sa weekend. Mga kaibigan, yan nga no, itong ating high pressure area na nagsimula noong Tuesday ay nagpapatuloy sa paggalaw nito patungo dyan sa may kanlurang bahagi ng bansa at nagbibigay naman ng fair weather conditions pa rin sa kung saan ito umiiral. Bagamat ito ngayon baka umatras na at palitan nitong low pressure area na maaaring pumasok na dito sa ating landmass sa mga susunod na araw. Inong Pura, maiba naman po tayo, no? Mayroon po ba tayong binabantayan na sama ng panahon sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, wala pa naman tayong nakikita posibleng pumasok or mabuong low pressure area na maaaring makaapekto sa ating bansa maliban dito sa ating binabantayan na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kaibigan, good news naman yan. Bagamat meron nga tayong weather disturbance dito sa loob ng bansa, ay wala naman tayong inaabangan o binabantayan dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At patuloy ngang babantayan ng Pag-asa itong weather disturbance na ngayon ay nasa loob ng Pilipinas at itutuon natin ang pansin natin dyan para tayo ay makapaghanda. Ginoong Pura, nung mga nakarang araw ay nakaranas nga tayo ng monsoon break na tinatawag nila. Hanggang kailan po ba natin mararanasan itong phenomenon na ito at nakakabit nga yan dyan sa may high pressure area na siyang nagbibigay nitong monsoon break na ito? Earl, nung umiral nga yung ating high pressure area nung nakaraang Tuesday, yan po ay nagdulot ng magandang panahon dahil kapalit nga or kung ikukumpara sa low pressure area na masamang panahon ang dulot sa atin, itong high pressure area ay nagdala ng magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa simula pa noong Tuesday. So yung ating habagat at southwest monsoon ay humina po yan, maging dyan sa area ng extreme northern Luzon na wala rin po yung epekto ng ating habagat. So nag-signify na po yan or nagpairal na po ng ating tinatawag na monsoon break. Subalit habang papalapit po itong ating low pressure area, maaari din po yung maghatak or humila ng ating habagat. So inaasahan natin na paglapit pa po niyan, maaaring sa weekend ay posibleng bumalik na yung ating southwest monsoon. Kahit hindi po kaagad nakaka-apekto sa atin yan, yan po ay posibleng nang maka-apekto dito po sa area ng southern part ng Mindanao dahil papalapit po yung ating low pressure area. Mga kaibigan, yan nga no, sa patuloy na pagpasok nitong low pressure area dito papalapit sa ating landmass ay maaari nito muling hatakin ang southwest monsoon at pag-ibayuhin o palakasin ito. At kapag lumalakas nga ang ating southwest monsoon ay nakakaranas tayo ng pag-ulan. Kaya naman baka ngayong weekend ay baka tumigil na itong ating monsoon break at bumalik na rin itong mga pag-ulan ating nararanasan dito sa ating bansa. Ginoong Pura, tapusin po natin ang panayam na ito sa pamamagitan ng pag-alam natin sa lagay ng panahon ngayong araw na ito. Well, dahil sa ating trough or convergence or pagsasalib ng hangin na dulot nitong ating papalapit na low pressure area, itong area po ng Eastern Visayas, maging ang Central Visayas at ilang bahagi po ng Caraga at Davao Region ay makakaranas po tayo ng kaulapan dyan at kung minsan ay meron tayong mararamdamang or matatanggap na mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Maliban po dyan, ang Luzon at ang natitirang bahagi po ng ating bansa
ay makakaranas naman ng maaliwalas na panahon maliban sa mga localized or mga pulo-pulo nating mga rain showers at thunderstorms, usually pagsapit ng hapon at gabi. At inaasahan natin habang palapit yung ating low pressure area sa darating na weekend, maaari po yung makaapekto dito sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pero dito po sa atin sa Luzon or sa Metro Manila, fair weather pa rin po ang ating inaasahan hanggang sa darating na weekend. Mga kaibigan, yan nga, no, dito nga sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, pati rin sa gitnang bahagi nito, at ang Davao rin at ang Caraga ay makakaranas ng light to moderate rains ngayong araw na ito. At dala nga po yan ng pagsasanib ng hangin na dala naman itong low pressure area na papalapit at papalapit dito sa bansa. Samantala, ang natitirang bahagi naman ng Luzon, pati na rin ng kanlurang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao ay patuloy pa rin na makakaranas ng maaliwalas na panahon ngayong araw. At magpapatuloy iyan sa mga susunod na araw, lalo na ngayong weekend. Maraming salamat, Ginoong Alvin Pura, para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong araw na ito. Mga kaibigan, kami magbabalik matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon, ako inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.